Ngayong gabi mga kaigsunan o mo kamong gina-welcome din sa atong programa takna sa pagtuon o atong pagatunan karong si manahon na lain usab nga topiko nga nagahisgot may tungod sa mga nasod, the nations part 1. Dili pa kita magasugod akong hangyon atong pinalangga din nga makauban karong gabi na laylay ng atong amahan sa ministerial department si Pastor Elvin Salarda sa paghatag sa opening prayer. Our loving Father in heaven, this evening, Lord, we would like to ask for your holy presence to be with us as we discuss with Pastor Pido for the lessons that we have tonight. And we pray also for our brothers and sisters, mga kapaglaom, nga nagasunod sa programa. And this program will bless them and will bless us all together. Thank you, Lord, that you are going to answer our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Elvin, sa opening prayer. Og may gabi mga kaigsunan. Og welcome na usab din sa itong tulumanon takna sa pagtuon. Og daghang salamat sa inyong pagsunod nining programa. So, karon nga simana, big topic, Dr. Elvin. Kaya nagisgot ni may tungod sa mga kanasuran, no? Or the nations. Mura ni siya kaning under sa discipline sa social science. Yes. Kaning History. Yeah. Actually, I taught world history sa AUP before. Pero dili pod kay dugay. Mga 2 years lang siguro. Na-appreciate na ko ang pag-evolve sa mga nasod. How it started. Kung naunsan sa pagsugod. Nga nung nahimo ni siya nga nasod and so on and so forth. So, mao ka na karon na atong pag-alantawon. But in line with kanang kung unsa ang kanang katuyuan nga gibutang sa atong scripture. Okay, so atong pagabasahon ang atong memory text. Then to him, this is from the book of Daniel, Pastor Elvin, 7:14. Then to him was given dominion and glory and a kingdom, and all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom the one which shall not be destroyed. Yeah, the topic is nation. So, kaning versikulo gigamit ni siya. That's why I think ang pinaka-legitimate siguro nga question when you look at into our lesson is nganong why study this topic sa yung panglantaw, Dr. Elvin? Nganong gidalata sa atong author sa aning topiko nagisgot may tungod sa kaning nations? What is the essence of this in relation sa atong spiritual walk with God? Yeah, ang akong nakita di Pastor Pido nga gidala ni siya nga nga topic karon para matanaw nato ang root bitaw sa mga kanasuran based on the biblical foundation nga niunsa nga na-scattered ang mga tao sa tibok nga kalibutan, then grupo-grupo dayon sila, nahimo sa tagsa lang nga language, nahimo silang mga nasod, then ato makita din ang katuyuan pod sa Ginoo unsaon ni nga kining mga nasura mapaabot po nila ang mensahe sa kaluwasan sa Ginoo. Kaya ato maganing makita nga ang ilahang nga pag-divide ani nga mga different tribes, nations and tongues. Doon naghapoy tuyo ang Ginoo ani nga iyahan ning gituyo kay there is a possibility Pastor Pido kung usa lang gyud ka language sa mga tao kung makurap na ang usa ka tribe. So sila na yung tanan mausa kay wala may makapugong sila. But if divided sila, kung ay usa ka grupo nga magbinuang, at least dili mapinitit dayon. So mo na itong nakita din nga this is one way of preserving sa mga katawan sa Ginoo nga ang corruption or ang unrighteousness dili mo automatic bitaw nga sa kung usa ra ka tao usa ra ka rasa, kung makurap na gyud sila, wala na gyud tanan kay nausa ra man sila. Right. That's a very good kanang explanation from Dr. Elvin. Another thing is, dili sa itong introductory part sa itong lesson, kay gigamit mo ning Book of Daniel, of course, gi-relate po dito sa Book of Revelation. But asang paragraph din nagisgot nga the Book of Revelation shows us God's solutions for our fallen world, no? In answer to Daniel 7:14 kay ang assumption mo diya sa Daniel 7:14 mura bitaw gi-contrast sa mga nasod nga gibuo dinhi sa kalibutan, di ba, Pastor Elvin? Yes. So in the second paragraph sa tong lesson nagingon diha nga usa sa mga issues, no,
nga gisgutan diya sa Book of Daniel and Revelation kaning gitawag nato nga worldly government. So why worldly government? Because kung atong pagalantaon ning mga succession sa nagkalain nga mga panggobyerno sa mga nasod nga gisgutan din since time immemorial from the beginning part of the history of nations even up to the present ato makita kaning gipakita din nga there is an issue of kaning succession of human attempts to control a planet that rightfully belongs to God, no, who will, once this horrible episode of sin and rebellion is forever ended, ultimately rule in righteousness. It goes with the explanation of Dr. Elvin kaninang ipakita din nga ang ipadayag din nga ang righteousness sa Ginoo will actually kanang rule over ba. It will reign forever as contrast to kanang gi-desire sa mga nagalaylahing nga mga nations regarding kanang attempt to control the planet which is now happening actually. Abi mo Dr. Elvin, nakapaminaw ko sa discussion sa CNN man siguro to, nag-invite nila ang nagkalaylahing nga mga CEO sa Google o uban pa nga mga big companies, no? So ingon sila ang coming daw nga third world war dili daw nakapuntirya nga sa away may tungod sa armas. Actually it's a war, it's more of a war on the use of technology. And several nations are fighting each other on this particular thing. Mawito nang na US trade war karon, di ba? Between US and China and so on and so forth. Sometimes US would accuse China nga mas maro ning China kay ang sa ilang manufacturing industry ay lang ginagamit AI na. Pero diri kami mga human kano ba? Mga tao pa ang ginagamit diri, so makabintaha sila kay they are getting much more from us. Pero ang ga-produce, most of the work ginahimo sa AI, pero diri. So, things like this ba? So, now, it's going to be a war of kanang which technology is better? This country ba or that country and so on and so forth. So, there is a tendency of particular nations actually to control the whole planet in terms of economy. That's the thing, di ba? Yes. I think even siguro when we discuss about prophecy later on, I think, no, in my personal view, I think it will start from the issue of economy. Kaya bisag unsaon yung paglantaw, bisag karon no, mo na ang big karon nga issue nga panggawas atong newspapers, even in the Facebook, sa YouTube and so on and so forth. So the issue is trying to, attempt to control a planet. So I think there goes the rationale or the reason as to why gibalik ta dinhi sa paghisgot may tungod sa kanabitang essence sa usa ka nasod. How important that is. Siguro dili siya microscopic way of looking at it, but into the macro way of looking at it. Kay nations naman gud ni. So, but the thing is, we will study how nations started and how they behave, di ba, Pastor? Yes. How they behave kung tinuod ba gyud ni kaning gisgutan dinhi sa Daniel 7:14 o uban pa nga mga bersikulo nga gibutang dinhi sa atong lesson. Pastor. Yes, ato kong tanawon mga kaigsoon nga sa diha nga ang mga kanasuran ni scattered from Adan and hangtod nilang nala ni Cain, then hangtod nga midaghan na gyud, so nagdako na ang civilization. Dayon hangtod nga niabot sa Tower of Babel, then hangtod nga nagka-divide sila. Because even in the time of the Tower of Babel, gusto na gyud sa mga tao nga mulabaw sila sa wisdom sa Ginoo. So there was that rebellion ba nga attitude. So ang reason nga nung nga scattered sila because gipalibog sila sa Ginoo para nga dili sila magkahiusa. So in the rebellion against God, dili sila magkausa. Then sunod po na ang mga tao po nga mga righteous ma-preserve sad. Then I think we can go on sa ato nga lesson later on ato nang makita og ayo nga this is one area nga makita nato nga God would want to preserve a group of people aron mamantala ang iyang mensahe magpadayon gihapon ang tibok nga kalibutan nga
na damaged na, influenced by Right. kadautan. So, ma-resurrect sila, ma-evangelize sila until makabalik sila diha sa panggobyerno diha sa Ginoo. I like what you said, no? Kaya nalimtan din ako. It's good nga na-mention ni mo, Pastor Alvin. Kanang, gingon mo bitaw nga, actually, the original command sa Ginoo, even prior to kanang pagpakasala niya ni iba, even after that, the same lang, to replenish. Yes. Go, and multiply the world. Multiply the world. So, we have to replenish the earth. So, even after that, na nagpakasala si Adan o si Iba, just like what you said, after the story of the Tower of Babel, the same thing yapon kay dili man again sa kabubuton sa Ginoo nga magtapok ra sila in one place. Yes. Because if they have to kanabitong stay in one place, for what purpose kung anong gi-create sa Ginoo ang world? Diba, ang Garden of Eden, I don't know kung pila lang ka percent sa space nga gi-occupy niya sa earth. Di ba, Pastor Eldin? Yes. So, nito po ang Ginoo kay it started with two persons, no? One couple, Adam and Eve, and then from Adam and Eve, nanganak sila, and then little by little, it multiply and so on and so forth, until such time nga nakahimo sila o grupo. Kaya sa sociology mo kung sa studies sa nations, actually it all started from a small group, di ba? Bisag mo study ka sa Philippine history, ang nation mo start gina sa gamay sa nga community or sociedad until such time nga mag-grow bigger and so on and so forth. Nga naa sila sa usa ka lugar, then magdako na siya, na siya sila to ka elements sa nations, sa state, di ba? Upat man to. Sovereignty, territory, and so on and so forth. So, then it will kanang dili na mo gawas ang gitawag na to nga nasod. So naa sila nasod na kay sovereignty, na kay own identity para gud sa tuwa kapag ingon mo nga Philippines, siyempre ang common nga lingwahe nga national language ang ginadap na to Tagalog. Yes. Okay, so naputay national anthem. Because that is one way of identifying we belong to this country. So that's very very important. So ingana po na siguro ni tabo kanina tusok kani nga mga panghitabo actually this is in accordance with God's kanang plan ba, with God's blueprint. But in the process, dili lang siya nakuan ba? Kanang bitong tawagan na pastor, kanang nasikuhay siya ba? Ang katuyan. Like for example, din sa Sunday, nagisigot man din may tungod din Nimrod, no? Yes. And Nineveh. Pero matingala ka, diha sa atong gibasa sa Genesis chapter 10, si Nimrod, gibansag ni siya nga mighty one on the earth. This is a description nga gihimo alang kaniya. Pero ingon sa tong lesson ganing and a mighty hunter before the Lord, this is not daw a compliment. Yes. Pero nganong si Nimrod man kabalo man ta nga gikan day ni Nimrod, diha day ni gawas ang nasod sa Assyria o kanang Babylon. So correct na so kung wala, I mean, ang Babylon di ay kung imo pong paghalantawan, it all started from one Yes. kanang source ba? Yes. So dili ka kaingon nga siguro gikan sa Mars or gikan sa like planeta ba we so kung i-trace nimo biblically it all started from one parents. Yes. Adam and Eve, from his children and so on and so forth. Kay kanisi for example kani si Nimrod sa Genesis chapter 10 verses 8 to 12, no? Anak ni siya ni Cush, of Cush, o grandson ni siya ni Noah. Okay. Through Ham, sa anak ni Noah. So, you see, ang lineage ba? So, Matrace na to. matrace na to. Oh, pero, of all people, nakakuan ba siya ba? Kanang, siguro based sa experience sa Tower of Babel and so on and so forth, I don't know, no? How it came to them, kani nga mga panghuna-una nga kanang wala bitaw nila wala nila na catch ang mga nindot nga mga pagtulunan or lessons from the past nga maoning nahitabo sa ilang ginikanan or sa ilang mga great grandparents sa flood or and so on and so forth. Pero kung tanaw nimo ang storya dinhi, usa ni siya sa mga leader nga ni side bit ba. Instead of bringing nations kanino tayong nasod or katawan nga nasa nasod ngadto kang Kristo, but it actually
kanabitaw sa iyang leadership tag-cause siya og kanang Rebellion. rebellion. Yeah. Okay. Yes, Pastor. So the idea kanang he was a Nag-spread mighty rebellion. God, he is a mighty before God, a hunter. Dili na siya positive no, kundi negative na siya. It connotes mga kaigsunan sa idea nga nagrebuildi ka sa Ginoo. So dili na siya positibo nga gitanaw ka sa Ginoo nga he is a mighty hunter, so gi-appreciate siya sa Ginoo, no. It was an act of rebellion kung tanaw nimo sa context sa ilahang panahon o siguro sa Hebrew kapag kasulat, that is a negative connotation na he was actually nagrebuildi diha sa Ginoo. Kaya ang tuyo manggod sa Ginoo unta nga ang mga katawhan ma-align sila sa pag-alagad sa Ginoo. Because Pastor Pido, gusto si Ginoo nga mag-raise siya og mga katawhan nga kanabang righteous ba. Imagine Or a nation. o nation. Imong tanawon nga si Noah was only the family that was spared sa panahon sa flood. So it means nga katong mga wicked wala nakasulod dito sa arka na horot og kamatay. So kini sila karon unta nga generation nga giluwas sa Ginoo, they are going to produce a righteous government, a righteous nation, a righteous group of people. Pero unfortunately, nigawas ni si Nimrod, nag-lead out siya og rebellion sa Ginoo o na-spread po ang iyahang impluensya ngadto sa mga tao og now we have this group of people who is rebuilding against God. So mo ni siya ang nahitabo nga instead unta nga ilang sunduntong ang ilahang great grandfather nga si Noah, Right. nga mag-righteous na silang pag-alagad. We really do not know what influence, pero ang ato makita manggod nga we go back always to the pre-choice. Do not tayo kaugalingon ng pagpili, so they chose to do the otherwise instead of Right. following God. They do in a different way. So ang wickedness nag-spread na po sa tibuok nga kalibutan. Yes, nice. Actually, Dr. Elvin, dili po na ako nakita kung anong ipadala po si Jonah sa Nineveh. To preach there and, to so kung pwede, people would repent from their sins. Now, nakonect na ako kung ano. Because from the very beginning, it all actually started from this person. Yes. And knowing he's considered to be as apuhan, tama ba na? Yes. Ni Noah. Great-grandfather. So, ang iyang lineage, di ka gid sa kanang matino nga family. Yes. But now I see the connection kung anong si Jonah was actually sent by God to preach to Nineveh. And Nineveh is part of Assyria. And Assyria is one of those kingdoms which was actually built in during the earlier part of the civilization sa world nga influence ni Nimrod. He's one of the kanang major nga influencers alang sa pag-build ani nga gingharian. So unfortunately hinglahi gyud ang iyang katuyuan sumala sa gisgutan ni Dr. Elvin compared to his grandparents, no? Noah and other people in the past. So just like what you said, no, so si Nimrod katong gingon ni Pastor Elvin, katong mighty one, a great hunter before the Lord, ang yang gingon, right, correct, it symbolized kana bitong powerful human ambition. Yeah. Di ba Pastor? Yeah, yes, that's so. Kana bitong the moment we put things into our hands, usay wata kabalo nga nayusog dahil nato ang gawom sa Yes. Ginoo. Kinagunahuna man ta nga ang tanan nga mga posible nga mahitabo tungod ra gid na sa atong tungod sa gahom nga nabutang sa atong kamot, which is actually dili lamang ni sa political nga arena. It could also happen in a religious setting. di ba, Doctor? Yeah. O anything makigsunan, no, nga atong makita nga maghimo tag mga inhibitions. Maghimo tag we become very creative. O niya unknowingly kanang atong nga gihimo wala na ka nakasunod sa blueprint sa Ginoo. That is an act of rebellion against the will of God. Kay kun imo ning tanaon
siguro si Nimrod, he was so creative, naghimo siya nasod, o niya now, sa paghimo niya nasod, nalimta na niya ang pagsunod sa mga kabalauran sa Ginoo. So, nag-introduce na siya og daghan bang mga initiative or nag-introduce na siya mga idol worship or whatever. So, nahimo na hinuon nga nabulag sila sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo. And that is something nga atong i-consider kay even in a religious organization, bisan sa ato Pastor Pido, Right. in our desire nga mao yun ni atong tinguhaon, so usahay ma-overwhelm ta, so we do something nga atong himuon nga dili mao basta kay maka-arrive lang ta nga mura og ni-appear nga murag successful ta, but that is not the way. Sometimes, without knowing it, usay makalimot na naabot tayo usay way ba nga murag mobil budak sa atong kagalingon nga gingharian. Yes, that's No? So, you know, we want to control halos tanan nga butang nga pwede na daw makontrol. Ibutang na to sa atong kamon. So magkapare-pareho ra po di ani nga kwan. So kani siya nga lesson does not apply literally, or although na ang yang original context in a political arena or setting, pero we can expand the meaning of this kay ang essence man sa mala sa mong gisgutan kanina, it actually symbolizes kana bitang powerful human ambition. Yes. Yeah? Example no, ni Nimrod. So, a mighty hunter before the Lord. So, imo ning tanaw ni siya kung sa atong i-apply ni bitaw sa atong situation, mura ba og gi-control na niya ang tanan nga mga tao under his power and his influence. So, tungod niya na nahimo na hinuon nga ni rebuild na siya sa tubangan sa Ginoo kay it's not God design nga imong i-control ang mga tao nga musunod sa imo ha, labi na sa paghimo og dili maayo. This is what happened to Nimrod nga nag-build siya og nasod, unya kini nga mao nga nasod iyang na dumala og nahimong rebellious sa kabubuton sa Ginoo. So sad nga sitwasyon ni kang Nimrod. Right, that's true. In fact, kaning nga pagtalunan bitaw nga napasa from one generation on to the next. This is true, no? Kaya for example, kato naghimo sila sa Tower of Babel. Dili man sila makahimuan na kung wala napasa silang kanang information nga once upon a time there was really a flood nga gipadala sa Ginoo to cleanse ba sa kalibutan. Had it not been for that truth, no? Kanang kamatuoran nga napasa from siguro kanang word of mouth, pastor. Although ang Babylon suna nagamit na ba ng cuneiform, but I think dili lamang sa pagsulat sa clay, but at the same time kanang word of mouth handed information. Na hand over nga information from one siguro set of people onto the next, no? Through an era of time. So wala ni siya nawala nga information. So mo nang nabutang sa Biblia. O ako po nakita, Dr. Elvin, consistent po niya sa accounts sa mga libro sa world history. Kaya kung tanawin po nimo ang accounts sa world history, libro sa world history, when you talk about nations sa kanang early na kanang cradle of civilizations, it all started from Assyria. Kani nga mga kwan, Babylon. Assyria, Babylon. Oh, kani mga Egypt, no? Kanang river civilizations. No? So it all started from here. So consistent. Ako nakita din if you look into Genesis chapter 10 and then you refer it to many of our books on world history, actually, dagan kay siya og kanang kwan, dagan siya og kanang similarity of points nga it confirm each other's facts or presentations. Kung tanaw nato sa whole history, I think the Assyrian Empire is the oldest empire in the world. Yes, it is the oldest. So, now imong tanawon sa history, tanawon nimo sa Bible, imo yung makita nga ang Bible Babylon, Assyria. Ang Bible na-confirm sa history. Kung nana yung tanaw. Kaya man, si Nimrod. Yes, he started this. So, muna ang tanaw na to. Dayon, dili po na to makita because the book of Revelation, nga ito karong gitanaw, nibalik gyud siya dito sa Genesis, aron masabtan na to what is happening now in our time.
and what will happen in the future. So ang Book of Revelation gipadayag dinhi karon sa atoa nga all these things nga nahitabo nato dire, it has a foundation back in the book of Genesis. Right. So dili ta makaingon nga Makatingala, no? Makatingala, katingala nga Consistency sa facts. muna nga this is Historical facts. This is a sure proof nga ang scripture is really usalang katagiya inspired gyud siya kay nag-connect gyud siya from Genesis hangtod sa ato nga panahon. So we cannot disregard Yes. ang Old Testament, ang book of Genesis, because we could see all of this event are even rooted down to the book of Genesis. And actually, it also enhances, no? Sa kanabitang authenticity sa scriptures, mga kaigsunan. So, nice kaya nga ito na na-discoveryhan ni siya nga point, no? Din sa itong lesson. You're right, no? So, ang ancient civilizations, kung madto ta sa world history, it all started dito sa Babylon, also Assyria at the same time. Nga mo po'y gisugdan ni Nimrod. Yes. O kani nga mga nasod nga buswak kaniyan to, dili ni sila mga ordinary nga mga nasod. Yes. So, this is called as the cradle, gitawag ni sila nga cradle of civilizations at the time. So diha ang mga nindot kay nga mga learning about literature, no, about mathematics, science, or sometimes also medicine and so on and so forth, even the writing. So that's why nakita na ko nga nahimo gid nga medyo naging garbuso si Nimrod. Yes. I think nakita mo guni ang pan ba kanang bitong kanang the bright future ahead sa iyang ginahimo nga Yes. something kanang extraordinary. Ang tendency ko sa mga tao mobalik gid sila sa imo. Mura ba og kanang mura Bantiyanan po nato na pastor, pinigit yeah. ko, no? Bentayan na to na kay mura magud og maghimo tag activities because we want nga mura ma-remember ka Matindi nga kasi. mahimo ka nga ma-honor, ma-flattered ka dayon. Mura bag ang mahitabo na hinoon nga gusto nimo ba nga ang credit na agyod sa imuha. So tungod di ana nga pangunahuna mahimo na hinong ka nga self-centered. Dili na ang God-centered nga unta all of the things nga imuha nga nahimo, God will be honored. Unya usahay po na ba gigamit na to ang Ginoo para sa ato nga personal interest. So mo na problema kaayo Pastor Pido, no, kay bisan mga kaigsunan, no, kay usahay magamit na to ang pagka-religyoso, magamit na to ang iglesia for our personal interest nga matuboy ta. And that is that should not be makaigsunan because we should learn from the story of Nimrod. Nga siya na hinoon ang murag nasinter, dili na nasinter ang Ginoo. In fact, gi-describe yun sa Ginoo kung unsa gid ang iyang paglantaw sa iyang kagalingon. Kanang the way how Genesis chapter 10 described Nimrod. Pero ang nindot ani Doc Pastor Elvin is because tungod ani nga mga panghitabo nagya po gigamit sa Ginoo para to kuan ba kana bitang to put a balance sa ani nga mga you know kaning mga uprising ba. So kaning Abraham's call. Yes. His calling is trying to establish another nation to actually counter kaning mga nations nga nawala gid sa ilang paglantaw sa Ginoo because of kana siguro number one, economically wise, very powerful. Daga na ang nabulahan siguro sa mga sa mga panalangin nga That's true. pinagi sa ilang mga of course mga resources nga ilang naanaa kanila. So, but anyway, that led them to rebel against God. Mamagun ang word na gigamit din sa itong lesson, even from the book sa Genesis, no, rebelling against God. So meaning to say kanang once we recognize ourselves much bigger than God, that is also an act of rebellion. Tama? Yes. Yeah. Anything kana bitang mo upos ka sa Ginoo, it is an act of rebellion. It is disloyalty or separating yourself from God.
So muna siya ang nahitabo. Now, Pastor Pedro, ato nakita ron din nga gitawag niya di ba si Abraham. Abraham na. Si Abraham, niya, come out of your people because God would like to establish a group of people nga mahimong mga katawhan niya nga mao ang kahayag sa kalibutan. Niya ato makita diha nga gusto si Ginoo nga maila ni mga tawhana unya kana bitaw maila sila sa ilahang maayo nga binuhatan. Maila ang Ginoo sa ilahang pagkamatarong. And that was the intention of God niining pagtawag niya kang Abraham. Right. In fact, no, si Abraham nabulahan po na ning early civilization nga nahitabo din sa ani nga mga area, no, especially in area sa Mesopotamia and so on and so forth. So he's one of those nga na nakaambit og mga panalangin pinagi sa ilang siguro pagpaningkamot and so on and so forth, and of course sa prosperity ba sa nations nga kung sa diin dito siya nahimutang, but God called him out of those, no? Yes. Sa katong nga mga sana kanang mga how do you say that in Cebuan, mga kahilayan ba? Yes. Okay, adunay katuyon ang Ginoo nga muhimo pud siya sa iyang nasod. Kaya nakita nga kaning mga nasod nga nagkahinay-hinay o katukod na nagbiya na sa iya. So meaning to say kaning nasod di ay ang original intention ani sa Ginoo plano is really to kanabitang to be with him and to worship him and to recognize the God who actually The Creator. The God who is also the Creator at the same time, no? So to answer that problem, God called out someone nga hoping maka-create po siya og nasod nga. Yes. Mapakita niya sa ani nga mga nasod nga nagiday Ginoo. nga labaw pa sa Ginoo nga ilang ginasimba. So Dr. Elvin, so kaning storya ni Abraham, please. Yes. Karon gitawag na si Abraham, no? Yan igawas na gyud si Abraham. Niya paggawas si Abraham, now ato nakita nga si Abraham who is faithful to God, even nahimo siyang father of faith. Bisag asa mo paingon si Abraham, maghimo gyud siya og altar. Right. Kunya sa iya nga paghimo og altar, makita sa mga tao sa iyang ilang community nga nagtanaw sa ilaha, na Abraham is very different. Kasi diha nga gasimba siya si Ginoo, unya gipanalangin na nakita gyud nila nga grabe gyud ang panalangin nga gihatag si Ginoo sa ilaha. Tungod kay nagsunod sila sa kabubuton si Ginoo. So this is the difference nga ilang nakita nga kung magsunod ita si Ginoo, daghan po ng panalangin. So muna ang observation sa tanang magkanasuran. So now akong doon ako idea pa surpido nga gustong ipagawas din nga ang pag-create si Ginoo kang Abraham mura ba og gikuha siya gikan sa mga nasod aron maghimo siya giyang katawhan nga mahimong saksi sa tanan nga kanasuran. Right. So ang iyang witnessing is throughout the world. And this is the idea of a remnant. Nga kanang gikuha sa Ginoo ang remnant nga mga tao. Called out. Gi-called out, gihimo niya og nations, pero walay nasod siya nga as a whole. Pero scattered siya sa tibok nga kalibutan nga mag-witness. Just like in our church. Nga atong church is a Seventh-day Adventist church. We call to be God's people. Right. Wala tayo nasod. So we maintain that mission. Yeah, we maintain that mission. Wala tayo nasod. Pero we are scattered throughout the world to witness sa tibok ng kalibutan. I think this is the pattern that I see with God in calling Abraham. Nga mahimo siyang witness. Kaya kung maghimo lang siyang usa ka nasod basurpido, din wala na po yung mahimo. Kaya di na po siya kanto dito sa uban. Right. In fact, sa Genesis 12:3, ang katuyuan gid sa Ginoo kung anong gitawag si Abraham, just like what you said, no? Is actually to establish Israel, no? A blessing to all the families of the earth. Yes. Imagine that. So, actually, this is part of the promise ang gihatag kay Abraham nga out of Abraham seed dili manggawas ang mga kanasuran, no? Mga kings and princes and so on and so forth. So, dili na to makita makaigsunan nga just like what Pastor Salarda said. Very good, no? Nga ang meaning there is remnant is actually called out dili na kay salin. Yes. Kay kung mingumong kutag salin murag mura mo siya o ganang mo introduce og idea of exclusivity. Yes. Pero there's another meaning of kanang remnant which is actually called out. In fact, si Adan ug si Eva is also remnant. Yes. Because they were also given a mission by God. So
called out by God to actually render certain mission. So that also applies. In that case, the meaning of remnant also applies. So nindot ni Dr. Elvin ato ning pagkalantawon sunod na to nga pagdiskasan ni kay ako una magod ni kay Abraham is tungod kay ang katuyuan sa Ginoo siya is to extend this nation, not only Israel, Israel as a nation, but the coming nations, no? A family of nations and so on and so forth. So in this process, nakita po na ako nga kaning mga uban din nga mga practices nga ilang gihimo is not only intended for this particular nation. Kay for example kanang the giving of the 10 commandments, I suppose nga that's not only for the sa mga Hudiyo. It extends to all. This is the moral law. Moral law. So dito lang kay mo may mga unang mga tao ang tawag sa Ginoo. In fact, so siyempre dito ra pod sa mga Hudiyo. But the intent of God, no, sa pagtawag kay Abraham is to spread. So it's not just Israel, but other nations nga mahimo siya nga panalangin sa mga family of nations dinhi sa tibok nga kalibutan. So ato na pagalandahon nga area which is very very nice nga ako na siyang nakita nga it does not only confine to the Israel as a nation, but I believe it also kanang extends ayang application sa uban pod nga mga nasod after Israel. Kay that is part of God's calling and God's plan. So I like what you said nga called out, so we have a mission to do. We may not have a literal mission, but of course we belong to the Philippines, which is also a very good nation. And we continue to pray for our leaders, diba? Mama na itong role din eh. So, because whether you like it or not, God is really working through history. And God continues to intervene in ways we could not imagine. So, akong Pastor Pido, people na gitawag sa Ginoo who are my remnant, who are my witnesses, my holy nation, wala sila hinasod, pero gitawag siya sa Ginoo nga iyang hinugpong mga katawhan nga na-scattered sa tibok nga kalibutan. Muna yung murag comparison nato sa panahon ni Abraham, wala na taga-comprise og nasod, but we comprises of a congregation scattered abroad, united in God. Yeah, of course. So that is the essence of our calling. In fact, that is consistent sa intent sa Ginoo nga gi-discuss din sa atong lesson. Ato nang pagasumpayan karong Wednesday and even up to Friday of this week and even up to Saturday. So thank you very much, Pastor Elvin, sa imong panahon ug sa imong mga nindot nga mga insights sa atong mga kaigsunan nga nagasunod ani nga programa. Daghang salamat sa inyong subaybay sa atong tulumanon takna sa pagtuon among gilauman nga unta nakahatag kini og inspiration, no? Or dugang kahayag sa inyong mga pagtuon sa lesson o among gilauman nga unta inyo pud i-share kaning page, no? So ban sa inyong mga kahigalaan. Magdukota sa atong mga Heavenly Father, we thank you so much for taking good care of our discussion. You know our limitations. We don't have the eloquence that we need for people to be able to understand this. But we thank you for taking good care of that limitations that we have. And so continue to work in us, dear Lord, that we may be able to bring Christ above all other things. Not ourselves, but Christ and God alone. And bless our listeners who are watching right now. I pray for Brother Boy Mercado in a special way, who is scheduled to undergo a heart operation. May you prepare him, prepare his mind, prepare the members of the family. Please take good care of him, dear Lord. I know that you will hear this prayer. You will put him in a very good position right now. Bless the doctors who will be taking good care of this procedure. All the members of the medical team will be part of this undertaking. May you take good care of the rest of the brethren, our listeners, wherever they are, whatever their problems are. Please, dear Lord, lift them up and make them realize how important the God that we serve, that even in times of our sorrows, that in times of our discouragement, the God that we love and the God that we serve will continue to be with us, will continue to walk with us, regardless of the circumstances of life. Thank you for blessing Hope Channel. Thank you for blessing this ministry. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.